Pag-usapan po natin ang cerebrovascular accident or madalas ang tinatawag po natin dito ay stroke. Mga pasyente na ito, madalas nakakaramdam sila ng mga sintomas o mga manifestations na makikita po natin. Meron po silang pangangalay sa kanilang katawan, hindi po nila magalaw dahil sa sobrang hapde ng kanilang mga ulo na halos hindi na po kaya nilang galawin ang kanilang bibig, hindi nila kaya magsalita at ganoon din kanilang vision nila, hindi nila kaya din makita, sobrang paghihina ng kanilang katawan. At dahil dito, nangangailangan natin na unawain na meron silang mga bagay na kailangan natin makita. Meron ditong pagtaas ng kanilang intracranial pressure, magkakaroon sila ng aspiration at neurological deficit. Ito yung mga risk factors na makikita natin sa pasyente na ganito. Lalo na pag ganito ang komplikasyon ng ating pasyente, sinisikap natin magkaroon ng kanilang management. So sa ischemic, madalas ang bibigay natin na gamot ay thrombolytics kagaya ng Atiplase. Binibigay po natin to 4 to 5 hours. At ganun din antiplatelets kagaya ng aspirin. At ganun, pag hemorrhagic naman ang pasyente, sinisikap natin na i-control natin ang kanilang blood pressure, iwasan ang pag-inom o paggamit ng anticoagulants at ganun din, sikapin din natin na magbigay ng suggestion o payo na kailangan po nila magkaroon ng surgery. So bilang mga nurse, ang ating pong priority para sa mga ganitong pasyente ay yung airway, breathing at circulation po. Lalo na po kanilang neurological assessment at ganun din i-activate po natin ang stroke protocol. Yun lamang po.